ang tungkol dito sa sinabi? Sinabihan po tayo na pagsikapan ninyong maidagdag sa pananampalataya nyo ang mabuting asal. So, ito po mga kaibigan, dahil may pananampalataya tayo, naligtas tayo, sinabihan tayo na idagdag natin. Meron talagang mabuting gawa, kagaya dito sa sinabing maidagdag sa palataya nyo ang mabuting asal, sa kabutihang asal ang kaalaman. Kasi kung wala tayong kaalaman, hindi natin alam kung ano yung pinagbawal ng Diyos, hindi natin malaman. Hindi natin masunod, hindi natin malaman, di ba? Kasi wala tayong kaalaman. Paano tayo magkaroon ng kaalaman kung hindi tayo magbasa sa salita ng Diyos? Kaya kailangan talaga ang magbasa. Kaya sabi dito, sa kabutihang asal, ang kaalaman. O di ba? Sa kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Dahil may kaalam na tayo, may alam na natin na bawal yan, makasalanan yan. Kung gagawin natin yan ay magkakasala tayo. Kaya may pagpipigil sa sarili. Sa pagpipigil sa sarili, ang pagtitiis. Yan na yan ang sinasabi ko mga kaibigan na mostly sa iba, pag sabihing magtitiis, maghihirap, ay agad ang naisip nila ay yung puro sa ano lang, yung lalo na financial, no? Maghihirap ako, wala akong kakainin, wala akong gusto ko pa namang bumili nito, yung mga ganon. Gusto ko pa namang bumili ng bahay, lupa at pero maghihirap pala ako. Hindi po sa ganon mga kaibigan, kundi sa pag-uugali po natin. Yung dating kahalayan natin, kailangan i-sacrifice talaga yon para hindi na tayo yung sa dating tayo, no? Yung mga dating ginagawa natin. Isa po yan sa pagtitiis mga kaibigan dahil inside us din kasi yun eh. Gusto natin yung mga bagay-bagay sa mundong ito, mga bisyo. Ngayon, may kaalaman na tayo. Dahil nagbasa tayo ng Biblia, alam natin yung bawal. Magkaroon po tayo ng pagpipigil. Tapos sa pagpipigil, yun, magtitiis talaga tayo. Sa pagtitiis natin, doon na mag-works yung kabanalan, the holiness, no? Then sa kabanalan, pag-ibig. Pag-ibig sa lahat, pag-ibig sa mga kapatiran, pag-ibig sa lahat ng tao. Sapagkat kung ang mga katangiang ito ay nasa inyo at lumalago, pag nasa atin na lumalago ito mga kaibigan dahil ini-apply natin sa sarili natin, magkaroon ng kabuluhan at kapakipakinabang ang pagkakakilala natin kay Jesus Christ sa ating Panginoon. So yan pala yun mga kaibigan. Ngayon may alam na tayo mga kaibigan tungkol dito. Kaya dapat din nating sundin. Kahit pag binago na tayo, meron tayong gagawin mismo. Wala pong magic na pag sinabing pinatawad ka na, ginawa ka ng holy, ay wala kang gagawin, gagawa ka pa rin ng kung ano ka dati. Hindi po ganoon. Dapat susundin mo na talaga yung ayon sa Diyos. Spirit